Ibarra at Banat Bay. Oy, mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo, magandang gabi po sa inyo. Isa naman na makakabuluhang pag-uusap ang ating gagawin ngayong gabi. At syempre, dalawa kami dito ni Coach Oli. Coach Oli, kumusta ang iyong Webes? Matraffic ba? Oo, grabe. Sobrang traffic, no? Para at Banat Bay. Matraffic. Pero alam mo, na LSS ako dun sa no? Saan? Yung kanta ng Pasko ng SMNI, yung tatag lang. Oo. Sampulan mo nga. Bigyan mo nga ako ng chorus nun. Tatag lang. Ayun. Tatag lang. Ay, tatag lang. Yun lang alam ko eh. Hindi, nakaka-LSS. Ang ganda nung pakinggan nyo yun. Yung kanta ng SMNI. Well, anyway, walang masyadong balita ngayon kung di itong si Tamba. Pambira talaga. Si Martina, nangunguna ka talaga, pambira. Anong masasabi mo dito? Ayuda is not charity. It is justice. Tama ba? It is justice. So, paano ka magkakaroon ng justice dyan? Wala ngang hustisya dyan sa pinaggagawa ninyo eh. Ito na lang nasa na ba yun? Basahin ko muna. Kukumentuhan mo ba yun? Kumentuhan mo muna, Coach Oli, yung sinabi niya ngayon. Hanapin ko dito. Martin, alam mo, ito si Martin, gina-justify niya eh. Ayuda is not charity. Palimos po yan. Palimos po yan. Ayaw mo ng English, di Tagalogin natin. Palimos. O, di ba? Pero alam mo, titingnan natin, ha? Martin, makinig ka mabuti. Senior mo na, no? Huwag po natin niloloko yung taong bayan. Kasi, alam mo, tingnan mo, ha? Pag tinanong mo, kunwari, ang mga Chinese, anong ituturo nila sa mga anak nila? Magnegosyo ka. Yes. Sa mga Indians. Negosyo din. Negosyo. Sa Pilipino, anak, galingan mo, dapat nauuna ka sa pila kasi andyan si congressman, andyan si mayor, andyan ang gobyerno, kailangan mabigyan ka ng supot-supot. Yeah. Tingnan mo anong nangyayari, anong tinuturo natin sa ating bayan, sa mga Pilipino. Ito naman, ikaw ay bilang House Speaker, sana naman be responsible. Turuan mo nandiyan ka na sa pwesto turuan mo namang mangarap yung mga Pilipino. Hindi yung wala na napunta sa mga proyekto, nag-focus na lang kayo sa ayuda. I mean, honestly, can you tell the Filipino people anong infrastructure na gawa ninyo? Anong mga proyektong nagawa ninyo? Bukod sa ayuda dito, andito yung pangalan, di ba? Tinitrain po natin ang ating mga kababayan sa pagalingan na lang mang palimos Alam mo, walang masama kung mabibigyan ka ng ayuda, okay? Pagka may pangangailangan. Pero siguro, it's about time na mangarap naman tayo, di ba? Kasi pag kami nagpapalimos, ganun na, wag na natin pagpalusutan na yung ayuda is palimos yan. Pag may namimigay ng palimos, dalawa yan yung binibigyan ng palimos at saka yung namimigay. Bakit hindi natin turuan, lawakan natin yung isip natin, level up. Bakit hindi natin pangarapin na someday, balang araw, ako na lang ang magpapalimos. Ako na lang ang tutulong. Kaya lang yung ginagawa na itong ayuda, gina-justify pa, na instead na maturuan natin yung mga Pilipino, wala. Tinuturuan talaga natin, umasa sila sa palimos. Ayuda is palimos. Yan. Tama ka dyan, partner, no? Kasi ito, kapag may nakikita tayo ng mga nagpapalimos dyan sa kalye, nabubuisi tayo, no? Nabubuisi tayo dahil sinasabi natin, sa ibang bansa, walang ganito. May nagpapalimos man, pero hindi ganon kalala, katulad nandito sa atin. Kasi nga na talaga, nakakabuisit naman talaga pag nakikita mo yung isang bansa may nagpapalimos. Ibig sabihin lang niyan, mga kapatid, mga partners, no, ay talagang may nangyayaring kahirapan sa bansa na yan. Katulad nito, balikan natin itong sinabi ni Martin Romualdez, no, ayuda is not charity, it's justice. Ano yung justice dito? Paano nagiging justice ang pamimigay ng ayuda? Na ang ayuda na yan ay binibigay na yan noon pa. At ang ayuda sa pagkakaalam ko ay binibigay lang yan sa tamang panahon, tamang pagkakataon. Hindi araw-araw kailangan ng Pilipino ng ayuda. Ang kailangan ng Pilipino, suporta, mabigyan ng trabaho, mapagaan-gaan man lang ang buhay nila, hindi sa pamamagitan ng ayuda. Dahil ang ayuda, tama yung sinabi ni partner
palimos ito eh. Palimos ang ayuda. Oh. Ayuda is not a charity, it's a justice. At sinabi pa niya dito, it's our duty to ensure that Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis. Ayon sa House Speaker ngayong Miyerkules. Ang Pilipinas, sa pagkakaalam ko, araw-araw nasa crisis tayo. So, ibig sabihin ba niyan, araw-araw gusto nyong mamigay ng ayuda? At ito pa, sabi niya, ang may hawak ng pondo ng mga departamento tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Health, sila ang nagpapatakbo ng programa, hindi ang Kongreso. Sigurado ka ba? Binawasan nyo nga eh. Kayo ang nagpapatakbo kasi kayo ang nag-allocate, di ba? Kayo ang nagbibigay, kayo ang nagdidikta kung magkano ibibigay nyo. Tapos saan nyo i-insert? Insert na naman. Tapos yung program funds partner, meron na naman. Unprogram funds. Yung unprogram funds, parang savings nila yan para kung halimbawa magkulang sa departamento na to, may pagkukuhanan sila. So yan, pro na naman yan sa nakawan. Yung unprogram funds na yan. At ito, sabi niya dito, sila daw, dagdag ni House Speaker, handa ang administrasyon na patunayan kung saan napupunta ang pondo para sa ayuda. Ang dami niyong dakdak, ang dami niyong dada, di ba? Samantalang ang tagal-tagal na nang hinihingi ng taong bayan, yung mga resibo ninyo kung saan nyo dinadala. Tapos sasabihin mo ngayon lintik ka, sasabihin mo dito, napapatunayan ninyo kung saan napupunta yung pondo para sa ayuda. Ipakita ninyo. Puro kayo dakdak, wala naman kayo pinapakita. Sabi nga ni PRRD, bukas nyo ang libro. Hindi nyo nga maipakita yung mga gastos nyo dyan sa mga opisina nyo, tapos ang lakas pa ng loob mo na magsasalita ng ganito, nakaalam mo kung sino ka. Tama yung sinabi ni BP Sara Duterte, wala kang utak, wala kang popularity, meron ka lang pera. Nakakabwisit ka na eh. Oo. Actually, hindi lang ako nabubwisit. Buong mundo, siguro. Buong Pilipinas, buwisit na buwisit sa pagmumukha mong lintik ka. Ininit yung ulo ni partner, Master Judea. Ito pa, yung bagitin ko yung sinabi niya, sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napupunta ang bawat sentimo na inalaan para dito. Alam mo, hindi lang naman kasi kung pagpalagay na natin for discussion purposes na ipapakita nyo hanggang sentimo, which I doubt. Para sa akin, imposible. But for discussion purposes, sabihin natin, napakita nyo nga. Yan. Anong may tutulong nito? Mabigyan mo yan ng palimos ngayon. Bukas, gutom ulit yan. Diba? Yan na lang, hanggang dyan na lang ba ang utak nyo? I mean, level up naman ng konti. Instead nabuhay tayo, anong iiwan yung pamana sa Pilipinas, kayo magpinsan? Naging ayuda country tayo? Kung yung ayuda, yung proyekto nyo, yung 26 billion na yan, itinayo natin ng tulay, ng subway, ng kung ano-anong infrastructure, papakinabangan yan for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, or more than. Yung palimos mo, next year, ubos na yan. Yung 26 million yung nilaan dyan sa ayuda, wala na yan. Next year, panibago na naman. Diba? Yung tinulungan nyo, nakaahon ba sa hirap? Yumaman ba? Kung kayo, ginamit nyo yung pera na yon para ayusin yung bansa natin, may maayos na daan. Kung ano-ano mang makapag-create ng trabaho, di napapakinabangan ng mas mahabang ng mga Pilipino, mas mahabang panahon. Diba? Ang ano nyo masyadong maiksi. But anyway, hindi ko kayo masising magpinsan kasi hindi ko nga alam kung natapos nyo or hindi naman ito sa natapos, hindi natin ninalo. Kaya lang kasi mayroong mga hindi naman tapos, yung utak maaayos naman eh. Pero kaya tayo napag-iwanan ng ibang bansa eh. Until now, isipin mo, ang focus ng gobyernong ito ay palimos. Paano aangat ang Pilipino sa inyo? Tapos, i-justify mo na maipapakita mo yung resibo. Gaano kababaw yun? Bilang isang House Speaker. Tapos, i-justify din ng pinsan mong presidente. Paano naman tayo
mangyayari sa atin yan, partner. Alam nyo, ito na lang, no? Paniwalain mo kami, Mr. Speaker. Ayusin mo yung lugar mo. Kasi ang dami nagko-comment dito na paano maayos ang Pilipinas kung yung lugar nga niya hindi niya maayos. Baku-baku daw kalsada dyan sa inyo. At ito pa, pinagtatawanan ka. Speaker Martin Romualdez, itong statement mo, ABS-CBN, 22 hours ago. Ito ABS-CBN. Tingnan natin. 44,300K reactions. Ang laugh emoji, 42,000. Maria Santissimo. Ito pa. Sa News 5 naman tayo. News 5, 61,000 reactions. Ang laugh emoji, 57,000. So, ibig sabihin dito, sir, hindi na po natutuwa ang taong bayan ho sa inyo. Alam nyo kung bakit? Naniniwala kayo sa kakayanan ninyo Naniniwala kayo sa kakayanan ninyo na dumadating sa punto na hindi na kayo nakikinig sa mga hinaing ng mga Pilipino. Napakasimple solusyon na ng problema na yan Di ba? Makinig kayo sa hinaing ng taong bayan. Ang problema sa agrikultura, pakinggan nyo ang hinaing ng magsasaka. Di ba? Kung magbigay kayo kakapiranggot magbibigay kayo ng ganito, mga traktor-traktor, bibigyan ng 10, bibigyan ng 20, picture-picture, yun na yun. Hindi po doon nagtatapos, sir. Ang pagtulong sa mga magsasaka ay binabantayan po yan. Kung may progreso, yung tulong na ibinibigay ninyo. Di ba? Kasi itong partner, minamadali nga talaga nila itong budget para ito, malamang sa alamang, gagamitin lang to sa eleksyon Gagamitin sa eleksyon itong mga collaboration ng tingog dyan sa PhilHealth, na buti na lang at siguro nakapag-isip-isip sila dahil bawal yung ginagawa nila. At tingnan nyo, may rally dyan sa Mindiola. Ano sinisigaw? Ito daw na budget, 2025, na budget sa Pilipinas, ang pinakakurap na budget sa istorya ng politika sa Pilipinas. So, natutuwa ho ba kayo sa sinasabi ng taong bayan sa inyo? Aba, mga manhid na ho ata kayo. So, pakinggan nyo po ang hinaing ng taong bayan. Pakinggan nyo dahil taong bayan ang nagluklok po sa inyo. Kung hindi nyo pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, aba, itong bansang ito, tiyak na tiyak ako, wala talagang mapupuntahan. Sakit nun sa puso, no? Pinagtatawa ka na. Isipin mo, bumuhos ka na ng pera para ka manliligaw Yung nililigawan mo babae, binuhusan mo na ng pera. Yung babae nililigawan mo, iba pa rin ang gusto. Kawawa. Walang binibigay. Di ba? I mean, how pathetic. Kawawa yung buhay na ito nakakalungkot tong si... But, ito challenge siguro, no? Challenge kay Martin. Try mong mahalin ka ng taong bayan nang hindi ka namimigay ng ayuda. Yeah. I hope you can prove yourself beyond ayuda. Yeah. Kung may silbi ka, nang beyond, yung hindi ka namimigay na, kasi sasabihin niya, hindi, bakit? Marami naman akong proyekto, may proyekto. Magagaganyan na naman yan, justify. Hindi, huwag ka muna mamigay ng ayuda, try mo lang. Halimbawa, si PRD, hindi naman namigay ng ayuda, pero mahal ng tao. Try mo lang. Kung meron kang mapatunayan, beyond pamimigay ng ayuda. Ewan ko, sa tingin mo, kaya niya yon? Wala. Sa akin, wala nang Katulad yan ng sinabi natin, partner, sabi ni VP Sara Duterte, ang meron ka lang pera, wala kang popularity, kahit tumakbo kang presidente, hindi ka mananalo. Ayaw ka ng tao. Totoo naman Totoo naman to, partner, kasi ito, akala siguro nagbibiro tayo. Punta kayo ng Facebook. Type nyo lang, Speaker Martin Romualdez. Lalabas yan. Yung post ng ABS-CBN, post ng GMA, mismong post ng PTV, PTV. Kampinan niya yan. Kakampinan nila yan. 9K reaction, 9K reaction. Ang laugh emoji, 7,000. Walang Diyo talaga, Ay, nako. So, ayusin na ho natin, sir. Ayusin na ho natin, pakinggan po natin ang hinaing ng taong bayan. Hindi yung hinaing ng, nyo lang. Pero ito, magbe-break po muna tayo, mga kababayan. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros.
leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Tayo po ay nagbabalik dito sa Banateros Live sa SMNI. At matapos yung balik-taktakan natin po kanina at syempre meron po tayong makakasama ngayon na isang magaling na political strategist, si Professor Malu Tikia. Prof, magandang gabi po sa inyo. Kasama po natin si Coach Oli at si Master Judea. Bati po muna kayo sa ating mga kababayan. Magandang gabi sa inyong dalawa, magandang gabi sa inyong mga nanonood at nakikinig sa programang ito. Salamat sa imbitasyon. At salamat din po sa pag-guest po sa amin ngayon, Prof. At syempre, marami tayong pag-uusapan ngayon regarding pa rin dito, of course, sa politika na talaga namang hindi na maganda ang nangyayari ngayon. At bago po natin pag-usapan yan, ay may balita po tayo at di na po bago para kay Senador Bongo at Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng Quad Committee ng Kamara na sampahan sila ng mga kasong kriminal. Inaasahan na nila ito, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm election. Narito ang balita ni Troy Gomez. Walang takot na harapin ni Senador Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang kasong crime against humanity at genocide sakaling gugulong ang kaso dito sa korte sa bansa. Ito ay matapos irekomenda ng Quad Committee ng Kamara ang mga nasabing kaso araw ng Miyerkules laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa nitong mga kaalyado na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Para kay Senator Bato, ang nasabing hakbang ng Quadcom ay isang political demolition na may layuning siraan ng mga Duterte at ang kanilang mga supporters.
Paraan din anya ito para mabawasan ang mga kakampi ng mga Duterte sa Senado at isulong ang pag-impeach sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senador Bongo na kanya na lamang ipaubaya ang desisyon sa mga korte sa bansa sakaling maisasampa ang kaso. Bukod pa rito ay sinabi rin ni Go na hayaan ang mga Pilipino na umusisa kung maayos ba ang peace and order sa bansa sa panahon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Bukod kay dating Pangulong Duterte, Senator Go at Bato ay kabilang din sa pinasasampahan ng Quadcom ng kasong crime against humanity at genocide ang dalawang dating PNP chief na sina Oscar Albayalde at Debold Sinas, retired Police Colonel Royina Garma, dating National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo at dating tauhan ni Senator Bongo na si Helminia Espino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Alright, so Prof, itong kaso na ito regarding dyan sa war on drugs, parang natatandaan ko, napag-usapan na po ito sa Blue Ribbon Committee noong sa panahon ni Pangulong Duterte at wala po sila napatunayan dito. So, ngayon Dok, parang nire-recycle nila. So, sa tingin niyo po ba, Dok tuloy, Prof, tatayo po ito na kaso kung halimbawa ay sasampahan ng kaso sila PRRD at iba pa niyang mga kasama? Well, alam mo, tama ang sinabi ni Senator Go at ng President, ang dating Pangulo, no? Hintayin natin na ma-file yung kaso sa korte. Pangalawa, hindi pa yata yan yung kabuuan na committee report na mahahalata mo na dahil magre-recess sila, mag-a-adjourn, talagang pinaspasan at masabi sa taong bayan, ito yung partial results. Kaya lamang ako nakakita ng isang committee report na partial na inuulat sa plenaryo. So makikita mo, ang ginagawa dito, sa tingin ko, nakikita na yan ng taong bayan eh. Lahat ng programa na questionable nung panahon ni dating Presidente Duterte at lahat ng mga kasama niya ipilit idawit at isama dito sa sinasabi nilang mga kaso. Matagal na si Presidente Duterte nag-end ng term niya. Nakita naman natin kung ano ang approval rating at performance rating niya, the highest sa kasaysayan ng presidential politics. So, makikita mo ito, tama yung sinabi, it's a political demolition. It's a political persecution to the Dutertes and those who are part and parcel of his team. So, kitang-kita yan sa simula kasi ang makikita natin dyan, bawasan mo ang tiwala ng tao, kahit hindi totoo, kahit lubid-lubid ang pananalita, medyo bawasan mo lang ang tiwala ng tao, sa tingin nila, guguho ang Duterte. Ang hindi nila nakikihan sa tingin ko is that yung paglabas ni Presidente Duterte at pagsama dito sa mga ilang mga pangalan, makikita mo naman ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na natin kailangang i-interpret yun. Lumakas yung base, nagkaroon sila ng dahilan para lumabas, at nagkaroon rin ng pamamaraan para magpasalamat dun sa 6 na taon na ngayon nawawala na in terms of peace and order and safety of individuals. Kagabi lamang merong isang binaril na brother-in-law ng isang mayor sa Abra. Naglakad lang yung killer. Naglakad, in-identify, tinira, naglakad palabas. Grabe. Nahuli yun sa CCTV at yan at iba pang mga nangyayari sa bansa ang pilit ikubli ng mainstream media na animoy maayos ang peace and order sa bansa. Yan na nga, Prof, no? Kasi pa yung mga bali-balita na hindi ko alam kung ito ay totoo, na parang yung iba ata na istasyon ng mga polis natin, parang nililimitahan yung paglalabas ng report, lalo-lalo na yung mga heinous crime. Kasi parang napaparusahan ata sila kung parang pag sila ang may pinakamaraming report ng ganong mga krimen, ano? So, yan nga po ang medyo nakakatakot ngayon.
Kasi parang inililihis po nila yung tunay na kalagayan ng ating bansa dito sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Pero ito, balikan lang po natin na Prof, itong ito po yung rekomendasyon pa lang ng Quadcom. Ano po mangyayari dito para sa kaalaman lang po ng taong bayan, mga supporter ng mga Duterte? Ang mangyayari po ba dito ay recommendation pa lang ito? Sino po ang gauge nito? Sino po ang titimbang nito? DOJ? Paano po ba? Ano po? Paano? Halimbawa? Ang mali dyan sa ginawa, nag-privilege speech si Congressman Barbers na hindi pa naman committee report yan. Ang committee report kasi kailangan may pirma ng majority ng members. Tatandaan mo, Quadcom yan. So, 4 na committee pinagsanib. So, ang tanong dyan, may committee report ba? Yung committee report ba ay na-table sa Committee on Rules para ma-add sa order of business? Kasi yung committee report na yan, kailangang aksyonan ng plenaryo. Nagbotohan ba ang plenaryo dun sa committee report? Walang nangyaring ganyan. Nag-privilege speech lamang at sinabi na, ito yung partial recommendation natin. Mukhang hinahabol sa pagtatapos ng adjournment ng Kongreso, no? So kung yan ay pumasa sa plenaryo, nagdebate, pumasa, inadapt, ang mangyayari niyan, ibibigay mo sa executive branch, sa DOJ, para pag-aralan. Kung DOJ yan, kung merong incumbent na opisyal sa ombudsman. So yun ang direksyon nan. Tapos pagdating doon, siyempre titingnan ng evidence, titingnan ng piskalya. Meron bang enough evidence? Beyond reasonable doubt ito kasi more or less mga criminal cases ang ifo-file dyan. Tapos dun uusad, mag-RTC, kung mag-a-appeal ang commission, CA, tapos bago umabot sa Supreme Court. So mahaba pa yung proseso. Pero ang mahalaga dyan, yun yung sa proseso ng batas, no? Sa proseso ng hindi sa public opinion, no? Sa public opinion, talagang dinudurog nila. So, mahalaga yung sa punto libista ng propaganda, napakahalaga yung kunin ang public opinion dito sa usapan na ito dahil hindi naman conviction ang gusto nila eh. Ang gusto nila masira talaga ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng Duterte. Klarado yun from the very start when they decided, when the speaker allowed a Quadcom which crosses jurisdiction among standing committees. Alam mo na talagang merong objective end ang gusto nila, which is to put down the Dutertes on the issue. Pero mo yung Quadcom, EJK, Pogo, at saka illegal drugs. Yes. No? Pinagsama-sama yung tatlo. Sa Pogo, wala namang kinalaman si Presidente Duterte. Siya pa nga ang nag-regulate ng Pogo. Sure. Sa EJK, yan, touch and go. Kung merong naipit, mag-file ng kaso, yun naman ang sinabi ni Presidente Duterte sa Senado, file the cases and that is the right court. It's not the court of public opinion but the real courts. Kasi doon makikita mo ang ebidensya. May ebidensya pa. Kasi kung walang ebidensya, makikita talaga natin lahat ito political demolition. Yun. So, Prof, no, sabi nyo kanina, dapat may committee report. Itong ginawa nila, parang si Barbers lang po ang may pakanan nito, no? So, hindi po nakapirma yung Quad Committee. At ang sa tingin ko po dito, parang mga nagtitrip lang talaga ito. Kasi katulad noong pagkakalipat, yung gusto nila ilipat, si Attorney Zulaika doon sa correctional, parang ang sinasabi nila, parang hindi po nasunod din yung tamang proseso. So, dito po ba, masasabi po ba natin na dito sa rekomendasyon na to ay hindi rin nasunod yung proseso na dapat gawin ng mga kongresista? Alam mo, Master Dudea, ang Kongreso kasi, ang legislative body, kahit sa anong bansa, they are very, very steep in tradition and procedures.
hindi mo sundin yung procedure, may problema ka, may teknikalidad. Ang nangyari na ganyan, makikita mo the machineries of government are being used to really put down the Dutertes. Ang timing, napaka-strategic dahil malapit ang eleksyon. Isama mo ang incumbent senators na re-electionist, makikita nyo kaagad, pag kinonect mo ang dots, talagang gusto nilang matalo ito, gusto nilang kontrolin ang Senado, no? At gusto nilang siguro baliin ang pakpak at ang impluensya ng dating Pangulo kasi ang number one endorser today is the former President Duterte. Our surveys show that and it's very clear na sa tagal ng panahon, 13 hearings simula, I think, sa simula ng August after the SONA, nakita natin na talagang yan ang pinupunto. So kung iyong i-compute ang budget na ginamit nung Quadcom sa 13 hearings, ay makikita mo talagang napakalaki. Pero dahil hindi nga transparent at accountable ang Kongreso, hindi natin makita yan. Ang magandang itanong, magkano ba ang ginastos nyo dyan sa Quadcom? Pag sinuma total mo yan ang gastos plus the media. Plus the media. That is the sum total of funds used to destroy and demolish the Dutertes. Professor Malu, Coach Oli po, may mapunta naman po tayo dito tungkol dito sa impeachment. Impeachment, ICC, demanda, lalong-lalo na po itong sa impeachment. Sa tingin ninyo, may pag-asa pa ba yan? Kasi, alam nyo, marami akong naririnig na even yung mga DDS supporters, yung mga supporters ng mga Duterte, sila na tumutulak. Ang tagal-asa na yung impeachment. No, sa tingin nyo, ito'y may pag-asa pa o ito'y talagang ang grand plan nila dito, yung optics na talagang trial by publicity lang, idiin lang ang mga Duterte, pero wala naman sila talagang plano dyan sa impeachment na yan, or ICC man yan, or wala. Hindi talaga nila dadaling kung saan. Hawakan lang nila dyan sa teritoryo nila. Tama ka niyan, Coach Oli. Para yung sword of Damocles na nakahang over the head of these people already named na makikita mo, gagamitin ng puwersa ng pamahalaan para kaidiin. Bakit ko nasabi yan? Tatlong different in the grounds, no, na sinasabi nila to impeach the sitting vice president. Makikita natin walang oras. Hindi ka agad recommend yung unang pagpa-file, no? Makikita natin ang bali-balita, they are attempting to get 1/3 of the 308 members to sign so that hindi nadadaan sa House. Pero adjourn sila, ang balik nila ay second week of January at tapos mag-adjourn sila for the election. So kung titingnan mo ilang session days yon, siguro 6 na session days sa January at 3 session days or 6 rin, so 12 days. 12 session days. Ang rules is upon the filing, somebody should endorse and then the SecGen should refer it to the Speaker. Since nag-file ng una, hindi nila kinount yung 10 days, nag-file ng pangalawa, hindi nila kinount yung 10 days, nag-file ng pangatlo kanina, hindi naman rene-refer, no? Ang sinasabi lang dun sa press release ng SecGen for accountability and transparency purposes. May accountability and transparency purposes pagdating sa impeachment sa Vice President. Pero walang accountability and transparency pagdating sa pondo ng bayan. So makikita mo agad, no? Ang propaganda, ang political levers ay ginagamit para idiin ang isang grupo. Wala nang fairness. Ididiin at ididiin. Ngayon, nung sinabi ni Presidente, hindi ako pabor dyan, so maraming mga congressman ang medyo sandali lang, nagsalita si Presidente. It was a text that became policy. Saan ka naman nakakita ng gobyerno, nag-text sa isang congressman, pinick up ng isang journalist, at rinibil.
Tapos lang nagsalita ang Pangulo na oo, ako yan. Ganun na ba ngayon ang presidential communication na hindi nyo pwedeng idiretso sa taong bayan at hindi niya pwedeng gawin at sabihin sa kanila na in a formal presidential pronouncement that I am not for impeachment. Let's stop that. Sinabi lang nila after release yung text. So makikita mo, sa katulad nga ng parati kong sinasabi, sa politika lahat yung plano. Hindi basta-basta nangyayari na hindi planado. So ito, planado ito. Katulad rin yung mga impeachment, parang pinalalabas, napakasama ni Vice Presidente. Biro mo, 3 impeachment ka agad sunod-sunod. Anong makukuha mo yan? Kung ikaw yung hindi ka mahilig sumunod sa politika, hindi ka mahilig sumunod sa debate sa Kongreso, usapan sa Kongreso, ang nakita mo lang, grabe naman, 3 impeachment na ang final kay Vice Presidente, ay talagang masama yan. Diba? Yun kaagad, optics. So kung ganun ang kung na hindi pa pinag-uusapan, ano ba yung mga charges? Talagang court of public opinion. Professor, ito kaya third complaint kasi ito nagiging di umanong excuses nila dahil wala pang pumipirma eh. Sabi nung isang convicted congressman na may mga pledges pero wala pang pirma. At yung iba sinasabi, inaantay namin yung third complaint. No? I mean, talaga ba ina-apply nila ito? Kasi pwede naman ito i-fast forward more or less kung makakuha sila ng pirma na 106 na signatures, no, 'di ba? So, hindi kaya excuses na lang nila ito, hindi talaga nila kaya impeachment dahil alam nila mabango pa ang mga Duterte at syempre parang pumirma ka ng suicide, political suicide kung isa ka doon sa mga sa pipirma. Tama ka dyan, yung obserbasyon na yan, I share that kasi kung titingnan mo rin ng attendance sa mababang kapulungan, ninipis. Marami nandun sa opisina nila, hindi bumababa. Nakita naman natin nung bago nag-adjourn ang Kongreso, nagsalita ang speaker, ilan lang doon. Alam mo sa political institution, maraming nagmo-monitor eh. So maraming nanonood dyan at nag-oobserba. So, makikita natin yung ginagawa dyan sa impeachment. Mahirap mong i-consolidate yan 3. So, kung hinihintay nila yung 1/3, mahihirapan ka kahit magbigay ka ng toneladang pondo dahil ang eleksyon malapit na at nararamdaman nila na may problema sila sa kanilang distrito. Iba ito doon sa budget lamang, no? Pero ito, diniin mo si Vice President, sinabayan mo ng kay Duterte. Kung titingnan mo, halos magkakasabay eh. Ano ang pinupunto niyan? Natitirahin ko kayong mga Duterte, i-demolish ko kayo. At ang crucial dyan na sa tingin ko hindi nila napag-aralan o na-measure anong impact yan sa tao. Alam mo, ang realidad dyan, tumataas ang bilihin, tumataas ang tubig, tumataas ang elektrisidad, tataas ang toll fee. Lahat magtataasan by January. Tapos nagkagulo sila sa budget. 'Di ba? Di ba political suicide ang ginagawa nila? Nagkagulo sila sa budget, diin sila dito sa Quadcom, tira sila ng tira sa impeachment. Sa tingin mo ang taong bayan hindi nakikinig, hindi nanonood, hindi nagagalit sa ginagawa? Yun ang mahirap kasi kung hindi nila pinag-aralan ang balik ng taong bayan, kahit bigyan mo ng 50,000, narinig ko sa isang distrito, 50,000 ang ibibigay sa isang botante. Doon sa distrito ng isang leader, 1,000 a day. Beginning January to May. Ang laki nun. Pero ako, ang ipapayo ko, tanggapin niyo po ang pera. Kahit galing yan sa middle class, na kami ang nagsho-shoulder ng gastusin na napaka-inutil na paraan sa budget, tanggapin niyo yan. Pero bumoto kayo ng tama. Dahil ngayon nyo maririnig ang taong bayan, ngayon nyo mapaparinig sa kanila kung anong uri ng politika meron sila. Prof, ito pa, isa pa to. Speaking of political suicide,
itong mga pinapakontempt at mga pinagsisigawan na general, mga men in uniform, na akala mo ay sila ay akusado or guilty na, di ba? Ano pong masasabi niyo dito sa pag inahul na epekto nito kahit na ikaw ay hindi parte ng Quadcom kasi marami pong tahimik ngayon eh. And ang tao nanguhula, sino ba? Sino ba dito? Ito ba parang ang labas ngayon? Ito ba ay Duterte or ito ay Martin? Parang ganun na lang eh, Prof. Alam mo, Coach Oli, nakakalungkot yan. Kasi yung tinitira nila, nanilbihan. I mean, they threw their life on a profession they chose. Katulad yung si Wilkins Villanueva. Meron pang isang colonel na ngayon yata na contempt at nandiyan pa rin sa House of Representatives. Grialdo, oo. Ako kay Grialdo, saludo ako dahil nagsalita siya, nagpakatotoo siya sa Senado. Biro mo, may kwan sa balikat at lahat, kukunin mo at ilalagay mo dyan sa House of Representatives. Ano ba ngayon ng House of Representatives? Korte? Prison? Diba? Nakakalungkot yan. Lalo na dun sa mga kongresistang animo ay Diyos na kung makapagtanong at suminghal, akala mo sila parati ang tama. Nalulungkot ako doon dahil para bang binubusabos ang lahat na pumupunta dyan sa Quadcom. Paano nagkaganito ang uri ng ating politika? No? Paano ito inalaw ng liderato na mangyari sa kanyang administrasyon? Hindi ba sobra na ito at dapat itigil? Ngayon, kung iaalaw ito, nakakalungkot kasi yung 3 years na dadating na sana'y mapapagtulungan para maihaahon ang Pilipinas. Ang pangarap ay maging middle income economy. Hindi tayo magiging middle income kung ganito ng ganito ang pakikitungo ng mga kongresista. At alam mo, ang nakakalungkot dyan, tumaas na opisyal para mo bastusin, di ba? Prof, may iksing follow-up question doon. Dapat na bang gumalaw itong ating uniform men sa pagbabastos sa hanay nila? Alam mo, ang sasagot ko dyan, sana oo, pero nasa sa kanila yon kasi tingnan rin nila kung ano nangyari sa pondo nila dito sa GAA 2025. Biro mo, pinagpromiso na tataas ang food allowance, yung pala ginamit rin para sa iba, di ba, yung modernization. Tingnan nyo yung dun sa pension ninyo, di ba? Ito, mga realidad na maaapektuhan ang uniform personnel. So, yung banat sa kabila, saksak sa kabila. Di ba? Tama bang administrasyon yan? I mean, ngayon lang ako nakakita ng governance na ganitong kadumi. Okay. So, Prof, balik rin po natin ngayon ang sitwasyon. Kasi alam naman natin, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka abogado, alam natin na talagang may mga nilalabag na batas itong mga kasalukuyang administrasyon. Yung mga proseso na dapat sinusunod ay hindi po nasusunod. Pero ang dinidiin nila, yung dating administrasyon, si Pangulong Duterte, binabanatan nila ngayon. Gusto nilang kasuhan na gumawa ng maganda sa ating bayan. Samantalang ngayon, na nakakatatlong taon pa lang sila, napakaraming paglabag at impeachable po ito. Pero pag-uusapan natin ngayon na Prof, ay kung po pwede pa or may pag-asa ba or may kalalagyan ba itong administrasyon ni Marcos kung sakasakali na siya naman ang ipa-impeach. Pero bago natin pag-usapan, panoorin po muna natin ang karagdagang balita na yan. Inihayag ng isang economic risk consultant na may nagawang impeachable offense si Bongbong Marcos Jr. Ngunit hindi ito pinag-uusapan ng mga mambabatas dahil para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo, kontrolado ni BBM ang Kongreso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo.
Halos araw-araw laman ng mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment na nakaangkla sa mga personal na interes, galit at kagustuhang makapaghiganti ng mga makakaliwang rebeldeng grupo at politikong nasagasaan ng nagdaang administrasyon. Ang impeachment na ito laban sa ikalawang Pangulo ay ikinagalit ng milyon-milyong bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon. Kaya naging mitya ito ng kaliwat kanan na rally ng mga supporter ng pamilyang Duterte sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lahat ng kaalyado ng kasalukuyang administrasyon ay naging maingay sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon na nakatutok lamang sa Vice President ng bansa. Ngunit para sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, mismo ang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr. ay mayroong nagawang impeachable offense na hindi tinatalakay ng mga mambabatas. Sa isang forum, sinabi ni Professor Pasion na nilabag ni BBM ang mga nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga Amerikano at paglalagay ng missile system nila dito sa Pilipinas. Section 2 of Article 2 of the article on the Declaration of Principles and State Policies under sub-article on principles. And I will quote, "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world, justice, freedom, cooperation with all countries of the world, not just America, and amity with all nations." Section 8 of the above article under the sub-article state policies. And I quote the Constitution directly. "The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory." And finally, on Section 25 of Article 18, on the transitory provisions. Ito, napakahalaga. After the expiration, hindi before, after the expiration in 1991, after 1991, ano ba tayo ngayon? 2024, di ba? After 1991, of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, foreign military bases, troops or facilities shall not be allowed in the Philippines. Binigyang diin ito na ang ginawa ngayon ng administrasyon kasama ang bansang Amerika ay isang impeachable offense. This is an impeachable offense, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Napakabigat po na, kasi ang impeachable offense po, yung lang pong high crimes. Crimes hindi po impeachable yan. Pero yung culpable violation of the Constitution at saka yung high crime of betrayal of public trust, yan po ay impeachable talaga, walang kaduda-duda. Kaya, Mr. Beloved President Bongbong Marcos, kung ayaw mong ma-impeach, dapat magkaroon po ng bagong, new treaty. Hindi yung before 1991, dapat after 1991. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng nakarang administrasyon na si Attorney Salvador Panelo, kahit na malinaw na impeachable ang ginawa ni Marcos Jr., ay hindi ito lulusot o pag-uusapan dahil kontrolado nito ang Kongreso. Yung impeachable process against the President, kalimutan nila yun, wala yun. Kasi nga, hawak niya ang kontrolado niya ang Kongreso. Ang impeachment is a political numbers game. Paliwanag nito na kaya nakalusot ang impeachment laban kay VP Sara ay dahil nagtulong-tulong ang lahat ng kaalyado ni BBM. Kaya nga nakalusot yung impeachment complaints, dalawa pa, labang kay VP Sara. Kasi nga, yung nagpapakulo niyan, kaalyado ng may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaya paano mo papaila ng impeachment yan? Dismiss ka agad yan, deny, wala, hindi makakapasok yan. Kahit na sa ilalim ng saligang batas, iyan ay labag. Sa huli, sinabi ni Professor Herman Camentong Laurel, presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na sa susunod na taon ay kanilang paiigtingin ang kanilang kampanya laban sa ginagawang alyansa ni BBM at ng Amerika na wala naman umanong magandang naidulot sa pamumuhay ng mga Pilipino. Connection with that, to announce that yung year 2025, the Asian Century Philippines Strategic Studies Institute will be focusing on the elimination of the U.S. bases, efforts to eliminate or remove the U.S. bases, and the Typhoon missile. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.
Alright. So, ayun. At actually, Prof, hindi lang naman yan, yung mga impeachable offense na nagagawa ng administrasyon ngayon. And I understand na sinabi ni Attorney Sal Panelo kanina, nakalimutan na natin yung pagpapa-impeach kay PBBM kasi it's a numbers game. Now, ngayon kasi mas delikado si VP Sara Duterte ma-impeach kaysa sa presidente. Pero sa katotohanan ay mas maraming paglabag na ginagawa ang presidente natin na para bagang wala siyang alam sa nangyayari sa ating bansa at sa pagpapatakbo ng ating bansa. Pero kung sakasakali po ba na mayroong maglalakas ng loob na mag-file ng impeachment kay President Marcos, is there may posibilidad po ba na ma-impeach siya? Is there other way or talagang this is a numbers game? Nakamute po kayo at Prof. Sorry. Ayun. Medyo naglo-lose po, Prof, ata yung jack at napuputol po. Master Judea. Ayun. Yan. Okay. Impeachment talaga is a numbers game. Kaya napakahalaga ng eleksyon. Siguro hindi natin kayang habulin yan sa 19th Congress. Ang 19th Congress ay magtatapos ng June. Yes po, next year. Okay? Oo. So kailangan ang mga Pilipino magtulong-tulong. Alsin natin yung dapat alsin. Para may bagong muka sa Kongreso, may mga tamang miyembro na magre-represent ng interes ng taong bayan at hindi interes nila. Siguro yun yung mas tinitingnan ko na mahalaga. Kasi kung napaltan natin ang composition ng House of Representatives, sa Senado may 12 dyan na pipiliin. Doon nakalagay, posible bang magkaroon ng impeachment? Okay? Ang kailangan kasing tingnan, meron tayong batas sa may inadopt na implementing rules and regulation that you can only impeach once. At yan covers 1 year. Okay? So, critical yun natitingnan dun sa mga nagpaplanong mag-impeach sa Pangulo. Nag-a-agree ako dun sa expert tungkol dun sa violation of the Constitution, pero napakarami pa na pwedeng maging grounds for impeachment. Dahil marami na nangyayari. Kung titingnan mo dun sa budget na lang, kung titingnan mo si Luka Fund, kung titingnan mo pagbebenta ng gold. Itong mga ito, ang daming hindi pinapaliwanag, hindi sinasagot, at pinababayaan na lang mamatay tapos idadivert sa mga Duterte. Siguro ang napakagaling na strategiya na nagawa nitong administrasyon na ito is not to be accountable for their acts. They just divert. Correct. They just say, ito may problema, ito ganyan ang nangyari. But owing up to their mistakes, imagine a budget like GAA 2024, tapos magkaroon ka ng budget na naman na sa 2025 na ganitong kagulo. Hindi ko na alam talaga ano ba talaga ang governance ng administrasyon na ito. Okay. Prof, itong sinasabi ninyo na kung sa aking pagkakaunawa, ngayon wag muna. But after the election, natauhan ng taong bayan, napatalsik itong mga DOAD-COM or kung sino-sino mang COMCOM dyan, baka magkaroon tayo ng numero sa Kongreso. At syempre, alam naman natin na mahal ng taong bayan ng mga Pilipino at alam ng mga politiko yan. So yung kailangan nating numero, kasi madaling makuha yung numero sa Kongreso 1/3. Mas mabigat pagdating sa Senado. And it will be easier kasi yun nga, dahil alam nila, ang puso ng taong bayan nasa nasa mga Duterte. So itong sa Kamara, yung sa Kongreso, lahat sila mapapaltan except dun sa Senado. So,
pwede ba nating ikampanya na ganti tayo sa eleksyon kung gusto nyo ma-impeach si BBM? Yan yung direction ko. Let's make a protest vote. Panahon na para i-register ng taong bayan. I mean, alam mo, may mga grupo na naniniwala na mag-EDSA. Ako, binibigyan ko yun ng kahalagahan dahil kasama sa ating kasaysayan. Pero hindi ako nananaginip na magkakaroon uli ng EDSA. Ang aking nakikita ay, oo, nasa puso natin ng EDSA, pero para tayo lumabas sa napaka mapanupil na environment katulad ngayon, napakahirap buhayin yung EDSA na talagang magmamarcha ka at magrarally ka. Pero meron tayong isang shining moment bilang Pilipino, bilang botante. Gawin natin yung protest vote. I-register natin ang hindi sang-ayon sa mga ginagawa nitong mga supposedly leader. Ano ba ang global trend? Ang global trend, merong anti-incumbent. Naalis si Biden, si Trudeau, nakita nyo, magre-resign. South Korea, nakita nyo ang nangyayari. Sa Assad, na ang tagal na. So there is an anti-incumbency sentiment when people do not get what they voted for. Democracy is on the hands of the people. We the people. So ako, ini-encourage ko, let's register our protest collectively. Collectively at the national level and in the district level. Kasi ang district, sus gino, 190. Makakuha ka dyan ng 51% na magre-register ng boto. Kaya kailangan puriin ang mga kandidato. Number one dyan, i-require nyo na magpa-hair follicle test ang ating mga leader. Ang pangalawa, i-require nyo na magkaroon ng psychological exam. At pangatlo, na pinakamatindi, i-lifestyle check nyo ang mga kandidato. Hindi ho tayo walang laban. Oo, kaya nilang bilhin tayo ng pera natin. Pero sa dulo, tayo ang mag-iisip. Ito ba ang bansang gusto ko? Ang kinabukasan ko ba ay ganito na lamang? At ang pangatlo, ang matindi, yung bang aking pamilya, ang aking anak, ang aking apo, ito pa rin ang kanilang they will meet. Ito pa rin ang haharapin nila para lang we get the government we deserve. Kaya nga dun sa inyong mga tagapakinig, panahon na ho, na mag-register tayo ng protesta natin. Protesta, pumunta tayo, bumoto, and re-register an opposition to this incumbent. Prof. Malu, so it's safe to say na ito na ang pinakamalaking pag-asa natin, more than EDSA, more than yung mga rally, itong 2025 election. Para if we miss this bus, itong last trip na ito, magtitiis na tayo until 2028? Kung hindi natin makuha numero? Alam mo, lame duck na eh. Nararamdaman nyo? Maagang nag-lame duck itong administrasyon na ito. Sa budget ng 2024, nakita mo kung sinong nasunod. Sa budget ng 2025, nakikita natin sinong masusunod. Hindi ba nakakasukay ang bukol sa DPWH? Hindi ba nakakasuklam yung ang DepEd? Hindi nakakuha ng dapat na nasa saligang batas? Yun, culpable violation yun. Kasi dikta ng saligang batas, ang number one ay ang DepEd. Hindi ba nakakasuka na lahat na nag-gain ng budget ay political institutions? Yun na lang ba ang Pilipino na yung mga kabinete, kagagaling ng mga kalihim sa kabinete, pero tumatahimik dahil sa nangyayari? Nakakalungkot. Pero tinatawag tayo ng pagkakataon, tinatawag tayo ng kasaysayan natin na tumayo at mag-register ng vote and get involved in the 2025 elections. Yun po ang ating kapangyarihan. Minsan lang nagiging makapangyarihan ang mga botante.
laban sa mga politikong hinahalal. At yun ay tuwing eleksyon. So, tama ka, Coach Oli. If we don't do this, hindi tayo magsama-sama to register a vote of protest, tatahimik po tayo hanggang 3 taon pagdating sa 2028. Ayun, okay. So, napakaganda po ng ating usapan at napakarami nating natututunan kay Prof. Malu, no? Kaya lang, inabot na po tayo ng oras at bago po namin kayo bitawan, gusto po namin magpasalamat sa inyo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At ito po, hingan na lang po namin kayo ng last message para sa ating mga kababayang nanonood ngayon. Salamat, Master Judea. Salamat, Coach Oli. Sa inyong mga nanonood at nakikinig, alam po nyo, magpapasko. Hindi po kailangan ng marangyang pagkain. Ang napakahalaga po ay magsalo-salo tayo. Tradisyon ng Pilipino po yan. Magsimba po tayo. Magdasal po tayo sa ating bansa at magdasal po tayo sa pamilyang Pilipino. Mahirap po ang susuungan natin simula Enero. Merong nagbabadyang price increase, electricity, sa tubig, sa toll rates. Marami po yan. Pero kaya po nating kung tayo'y sama-sama. So, sa akin po, gusto ko lamang pong iparating sa inyo isang maligayang Pasko at sana isang manigong bagong taon at mahalin po natin ang Pilipinas. Alright, so maraming salamat po ulit, Prof. Malo Tiquia, Political Strategist. Maraming salamat po, Professor Malu. Salamat po. Okay, thank you po. Good night. Alright, so yun. Oo, napakasarap kakwentuhan si Prof. Malu. No? Bitin sa oras. Bitin sa oras. Ang dami natin natututunan. Kaya yun, mga kapatid, mga kababayan, mga kapamilya, mga partners, narinig nyo naman, ha? This is our last card, ang 2025 election. Kaya dito, kailangan hindi na tayo magkakamali. Dahil kung tayo ay magkakamali, katulad lang sinabi ni Professor, maghihintay tayo ng hanggang 2028. 2028 na ganito ang dinadanas ng ating bansa. Tama. Coach. Alam nyo, napaka-importante ng 2025 election at maraming nagsasabi na straight PDP. Meron na kasi lang binabanggit eh. PDP, siyempre kasama si Pastor Kibuloy, si Marcoleta. No, importante 'yan. Pero wag po nating kakalimutan, ako sa aking palagay, mas importante diyan sa Kamara. Yung boto nyo diyan sa inyong distrito kasi boboto kayo ng congressman. At mag-iingat na po tayo sa mga party list. Kasi ayan ang kontrolado. Kahit papaano, medyo maayos-ayos kausap dito sa Senado. Yung meron pa silang konsensya. Huwag po natin kakalimutan yan. At hiwa-hiwalay po tayo ng iboboto sa ating bawat distrito. Meron tayong ibobotong congressman. Again, party list. Mag-iingat tayo sa party list. Natatawagin nila yung kanilang party list na ganito. Iba naman ang ginagawa. Halimbawa, rider, ang ginagawa nila, magbirahin ng Duterte, yung isa naman teacher, magidnap, kung ano-anong nangyayari. Siguraduhin natin na yung party list nila, yung talaga yung advokasya. Pagka medyo hiwalay, delikado kasi po marami dyan ang nagagamit sila. No? So, wag po natin kakalimutan yan. Maraming salamat at kinakampanya ninyo ang mga PDP at kami natutuwa sa pangangampanya nyo kay Pastor Kibuloy. Okay yan. Ha? But then again, sa tingin ko mas importante ang kinakausap ninyo, yung mga kamag-anak ninyo dyan na, oy, yung congressman natin, ano bang ginawa niyan? May natayo ba yung tulay? Yeah. Saan dinala yung proyekto? Yeah. Yung proyekto ba dinala sa bahay tapos binara si Sara? Ganon. Oh, may nakuha ba yung proyekto para sa atin? O to, yung congressman natin. Yung congresswoman natin, itong party list, ano ba nagawa nito? Ba'y gumanda bahay? Ilang relo na ba nabili nito? Ilang relo na nabili? O ano ginawa? Binanatan si PRRD. Di ba? So kailangan siyasatin natin yan, mabuti. Huwag tayong, dyan pa naman ang mabilis ang lusutan dyan. Kasi kakausapin mo lang yung barangay captain, tapos
mudmud dito, may tinatawag sila dyan eh, di ba? Alam naman natin yan, this is public knowledge, yung tinatawag nilang last 2 minutes. Yung the night before, may bigayan dyan. May ano eh, gapangan yan. Gapangan yan. Oo. Backdoor yan. So sana, kung gusto nyo, tanggapin nyo lang yung pera. Ayuda yan eh. Alam mo naman, mukhang ayuda. Tanggapin nyo lang, pero wala tayong magagawa dyan. Sa boto, wag tayo. Kasi alam nyo, yung sigaw tayo ng sigaw. Tapos, ibinoto pa natin. Eh, kasalanan na natin kung sa pangalawang beses, magpapabudol pa kayo. Nabudol na kayo once eh. So, ito hindi para manisi. Pero, ipakita natin yung ating puwersa sa 2025 election. Doon naman sa mga nagsasabing, ay, dadayain lang yan, Huwag muna nating problemahin yung dadayahin. Sa atin ngayon, gawin muna natin yung kaya natin. Yung part natin. Yung part natin. Ikampanya natin yung mga dapat ikampanya. Kasi hindi namin na alam kung saan-saan na yan. Iba-ibang lugar. Sa Senado, madali yan. Pare-parehas tayo ng iboboto eh. Diba? So, let's just do our part and then tingnan natin, partner. Tama yun, partner, no? Simulan natin sa ating distrito, sa ating mga bayan, okay? So, tayo, we're not against doon sa mga, sa mga matatagal ng politiko. Kung yung politiko na yan, katulad ng lagi natin sinasabi, ay may nagagawang maganda sa lugar niyo, kahit 100 taon na yung apelyido ng pamilya na yan na humahawak sa inyong lugar, boto ninyo kung may nagagawa. Pero kung walang nagagawa, kung puro kapalpakan, puro pagnanakaw lang ginagawa, bitawan nyo na yan. At ito, huwag po kayong mag-alala, may Diyos po tayo na nakatingin sa atin. Huwag po nating problemahin, hayaan na natin yung mga bagay-bagay na hindi natin kayang kontrolin. Palipasin na po natin yan. Pero itong 2025 midterm election, ito ang kaya nating kontrolin. Kaya nating kontrolin ang boto natin. Kung sino ang isusulat natin sa balota, kung sino ang iboboto natin. Kaya dito, itama na po natin mga kababayan, gumanti po tayo sa kanila. Sa pahirap na ibinibigay nila sa atin, sa bansa nating minamahal. Gumanti tayo sa 2025, mag-elect tayo noong mga politiko na kabaliktaran ang gagawin sa ginagawa nila. Sa madaling salita, bumoto tayo ng mga matitino, yung galit sa korupsyon, galit sa kalokohan, galit sa kriminalidad, at galit sa droga. At number 1 dyan, na galit sa mga ganyan, walang iba, kundi sa Pastor Apollo C. Kibuloy, number 52 lang yan. So, subukan po natin. At ito, siguradong hindi tayo mapapahiya sa mga kandidato na ito, Marcoleta, dahil alam naman natin na may mga nagawa na yan sa larangan ng politika, sa larangan ng kanilang komunidad na hinahawakan, yan po ay mga nagtagumpay na. Kaya ako nakakasiguro na pag ibinoto natin itong mga tumatakbo na ito, nakakasiguro tayo na uunlad ang bansang Pilipinas at uunlad kasabay niyan ang mga Pilipino. Partner. At partner, bago tayo magtapos, kasi total magpapasko na, mag-iwanan tayo ng konting mensahe. May naaalala kasi ako dati, maiksi lang. Ex mo ata naalala mo eh. Hindi, yung boss ko. Yung boss ko naalala ko pag ganito magpapasko, bawal magpatugtog ng Christmas song. Bakit? Christmas nga eh. Sumasakit yung puso niya. Ay, bakit kayo? Sige. Hindi, kasi alam nyo, marami sa mga Pilipino na-associate natin ang Pasko doon sa, alam mo na, yung labing-labing, dito, di ba, yung chami-chami, di ba? Tapos, yung ibang mga malalamig ang Pasko, medyo nalulungkot sila, naririnig mo na yung mga Christmas songs, no? Pero wag po natin kakalimutan, yung Pasko po ay hindi Valentine's Day. Yan, tama yun. Yung Pasko po ay para i-celebrate natin yung kapanganakan ng ating Savior. At pagmamahalan. Hindi naman porket pagmamahalan, boyfriend agad. Pwede mo mahalin magulang mo, mahalin mo yung kapatid mo, mahalin mo yung kapitbahay mo. Pwede ganun. Huwag yung asawa ng kapitbahay mo, ha? Kapitbahay lang. Mo lang. Ito, it's about our Savior. Kaya nga, namimigay tayo ng regalo pag Pasko dahil una ay tayo ang nabigyan ng regalo. Yung ating kaligtasan ay naibigay sa atin, kaya tayo ay namamahagi ng ating pagpapala. Sabi nga, you cannot give love unless you are loving. Diba? So, mahal naman tayo ng Panginoon at hindi na natin kailangan ng mga Kasi marami namang single dyan, masaya. Diba? Ang saya-saya nga nila eh. Marami tayong kilala, so hindi ito para sa mga nag-iibigan.
Si Banat Bay nga, single, ang saya-saya dun. Oh, di ba? Sigaw ng sigaw doon sa Japan. Happy-happy. Happy sila eh. Single yun, ha? Oo, single si yun. Jake Ibarra, single, pero happy. Oo. Pero tanungin nyo yung iba na may mga asawa. Kung happy sila. Ay, mas marami pa nga dyang di ba? Oo. Anyway. May kasabihan, partner, it's better to be alone than to bring the devil along. Yeah, tama yun. Ano ka na? Okay na Mas yan. maganda mag-isa. Kaysa yung kasama mo naman, mukhang demonyo. Oo, sa mga single, pa. masanay na kayo. Kasi tatagal pa yan. At anyway, i-plug lang na po natin. May tree planting pala ulit and clean up drive ngayong Sabado. Tama ba ito? Meron pa po tayo. Ayan, Calabarzon. Ayan, sa screen po. Pakilista na lang po ninyo. At kung yaan, meron kayo sa lugar ninyo, makibahagi po tayo dito sa napakagandang inisyatiba na ito ni Pastor Apollo Sigibuloy. Hindi po ito usaping relihiyon, hindi po ito usaping politika, kundi ito ay pagliligtas sa ating bansang Pilipinas sa tiyak na kapahamakan dahil ito ay paglilinis. So, ibig sabihin, ito yung pangmatagalang solusyon para dyan sa baha at sa climate change. Yan. Okay? Alright, so partner. At bago tayo magtapos, ito na. Para naman sa ating Christmas countdown. Ang bilis! Grabe, 6 days na lang pala, mga kabanateros. Pasko na. Ano yan? Yung regalo natin sa isa't isa. Pagkatapos na siguro nito. Pagkatapos, sa totoo, napaka-busy. Busy. Sa akin, basta gusto ko iPhone 17 Pro Max fully paid. O yan, ilagay natin sa wishlist yan. May 17 na ba? De, pasensya na, minsan talagang busy, partner. Wala nga ako regalo sa'yo. Kasi minsan biglang magme-message si Sir Carlo. Dito ka, alas 2, alauna pa. Totoo yan, partner. At kahit ako, di pa ako yung mga kamag-anak natin at gusto natin bigyan ng regalo na iba, yung nabila na natin. Pero para sa atin, talagang wala pa kasi hindi na ako nakakapunta ng mall. Ako wala pa talagang nabili. Wala pa talaga. Pag na. Sige, sa Japan ka na lang. Utang doon na bibili. Okay, kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay.
Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ato Nibay. PPP Party List. Tatak Duterte. Ato Nibay. Ato Nibay! This is SMNI News Channel. Truth. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.